Ang pamilyang Suzuki ay may 4 na miyembro na nakatira sa labas ng lungsod na bahagi ng Tokyo. Sa simula ng pelikula ay makikita natin sila sa kanilang maliit na apartment. Ang ama na si Yoshi Suzuki ay nag-e-enjoy sa panunood ng telebisyon, habang ang kanyang anak na si Kenji at anak na si Yu ay hawak ang kanilang mga telepono. Mapapansin natin na ang pamilya ay ganap na umaasa sa teknolohiya upang mabigyan ng kasiyahan ang kanilang mga sarili, na halos hindi na nagbibigay ng oras sa bawat isa. Kinaumagahan ay late na nagising si Yoshi at nakita niyang hindi gumagana ang kanyang alarm. Nagmamadali siyang lumabas at tinanong ang kanyang asawa na si Mitsu kung anong oras na, para lang malaman niyang wala sa mga orasan ang gumagana. Sinabi rin sa kanya ni Mitsu na ang lahat ng pinapagana ng kuryente ay tumigil dahil sa pagkawala ng kuryente. Nagising si Yu at nagulat nang makita na ang aircon at telebisyon ay hindi rin gumagana. Sinubukan ni Yoshi na tawagan ang kumpanya ng kuryente, ngunit kahit ang telepono ay hindi din magamit. Nagbihis sila ng kanyang mga anak para pumasok sa trabaho at paaralan. Nakita nila na maraming tao sa labas ng elevator na naghihintay para sa pagdating nito, ngunit sa lalong madaling panahon ay nalaman nila na ang pagkawala ng kuryente ay nagpahinto rin sa elevator. Ang lahat ay naglakad pababa na nalilito sa kakaiba at bigla ang pagkawala ng kuryente. Late na si Yoshi kaya nagmamadali siyang pumunta sa istasyon ng tren, ngunit nakaharap niya muli ang maraming tao. Lumalabas na ang pagkawala ng kuryente ay nagpahinto rin sa mga tren, kaya hindi ito aandar hanggat wala pang abiso. Sinusubukan ng mga tao na sumakay ng bus bilang alternatibo, ngunit ang lahat ng mga dekoryenteng sistema at pinapagana ng gasolina ay hindi rin magamit. Sa parehong oras, makikita natin si Kenji na papasok na ng paaralan sakay ng bisikleta. Ang karaniwang maraming tao na lungsod ay walang tumatakbo na sasakyan, kaya ang nalilito na si Kenji ay umikot pa upang makita ang lahat na naglalakad papunta sa trabaho. Tinitigan pa nga ng dalawang matanda ang kanyang bisikleta, na naiinggit sa kanya. Nang sa wakas ay nakarating si Yoshi sa kanyang opisina, nakasara pala ang mga automatiko na pinto. Ang nakakapagtaka pa ay wala sa kanilang mga relo ang gumagana, kaya hindi nila alam kung anong oras na. Matapos mag-isip ng ilang sandali, binasag ng dalawa niyang kasamahan ang pinto at pumasok sa loob para magtrabaho. Ngunit gaya ng inaasahan nila, ang mga computer sa opisina ay hindi rin gumagana dahil sa pagkawala ng kuryente. Samantala, nakita ni Mitsu ang kanyang mga kaibigan sa labas ng apartment at tinalakay ang pagkawala ng kuryente. Ang kanyang mga kaibigan ay nagmamadali papunta sa grocery upang bumili ng ilang kandila para sa gabi. Nalilito si Mitsu dahil naniniwala siyang babalik ang kuryente sa gabi, ngunit sinundan pa rin niya ang mga ito. Sa grocery, nag-iimbak ang mga tao ng pagkain, tubig, at mga supply kaya ganoon din ang ginawa ni Mitsu at naghintay sa mahabang pila para magbayad. Dahil hindi gumagana ang mga makina, inanunsyo ng kahera na pera lang ang pwede nilang ipambayad. Sa ganitong paraan, ang ilang mga tao ay umalis sa linya upang maglabas ng pera mula sa ATM, para lamang makita na ang mga ATM ay hindi rin gumagana. Sa opisina ni Yoshi, napagtanto ng mga tao na ito ay hindi lamang isang normal na pagkawala ng kuryente, ngunit hindi sila sigurado kung ano ang eksaktong mali. Pinauwi na lamang sila ng kanilang boss, dahil hindi rin sila makakapagtrabaho ng walang computer. Habang pauwi ay pumunta si Yoshi sa isang grocery ng bisikleta. Ang mga presyo ng mga bisikleta ay mataas dahil sa brownout ngunit si Yoshi ay bumili pa rin ito. Kinagabihan, ang pamilyang Suzuki ay nagsindi ng kandila sa paligid ng bahay at kumakain ng kanilang hapunan ng payapa. Pumunta si Kenji sa banyo para lang makita na hindi gumagana ang flush ng toilet, kasabay nito ay humintuin sa paggana ang mga gripo. Nalilito si Yu dahil ang pagkawala ng kuryente ay hindi dapat maging sanhi ng hindi paggana ng mga gripo. Pagkatapos ng hapunan, ang mga bata ay bumalik na sa kanilang mga silid tulad ng dati, ngunit sila ay naiinip dahil wala ang kanilang mga telepono at internet. Ang buong pamilya ay nagkumpulan sa balcony at tumitingin sa langit. Pinapaganda ng madilim na lungsod ang liwanag na nagmumula sa mga bituin, at ang pamilya ay nasisiyahan sa oras na sila ay magkakasama pagkatapos ng mahabang panahon. Pangatlong araw na ngayon pagkatapos mawala ng kuryente, masama na ang kalagayan ng apartment ng pamilya. Ang mga maruruming plato ay nakatambak na lamang dahil sa kakulangan ng tubig, at ang maruruming damit ay nakasabit sa paligid ng apartment. Dahil walang kuryente, ang pamumuhay ng mga tao ay lubhang nagbago sa loob lamang ng 3 araw. Sa opisina ni Yoshi ng araw na yon, hiniling ng kanilang senior na huminto muna sa pagpasok sa trabaho hanggat wala pang kuryente.
Nagsalita si Yoshi at sinabi na kung hindi sila magtatrabaho ay hindi sila kikita, ngunit hiniling sa kanya ng kanyang senior na alagaan na lang muna ang kanyang pamilya. Sinabi din nito na ang pamumuhay sa isang lungsod tulad ng Tokyo ay magiging lubhang mahirap sa panahon ng ganitong kondisyon, dahil malapit na silang maubusan ng pagkain at tubig. Sa labas ng opisina, nakita ni Yoshi ang kanyang senior kasama ang kanyang pamilya na paalis na papuntang kanayunan. Si Yoshi ay nag-iisip na gawin din ito, ngunit mayroon pa rin siyang pag-asa na ang lahat ay babalik sa normal. Nang maglaon ay makikita natin si Mitsu na papunta sa malapit na tangke ng tubig upang kumuha ng tubig, ngunit tulad ng karamihan ay pinaalis sila dahil kahit ang tangke ay nauubusan na din ng tubig. Samantala, pumunta si Yoshi sa bangko upang mag-withdraw ng pera ngunit umalis din pagkatapos itulak ng karamihan. Ika-7 araw na ngayon ng pagkawala ng kuryente, at ang lahat ng mga grocery ay ubos na ang mga supply, nagsara na ang mga opisina at paaralan, at ang pagkawala ng kuryente ay naging sanhi ng pagsasara ng lahat ng mga pabrika. Dumarami na ang mga tao na lumilipat sa kanayunan, kaya nagpasya ang pamilyang Suzuki na gawin din ito. Kinabukasan ay inayos nila ang kanilang mga gamit at umalis ng madaling araw sakay ng kanilang mga bisikleta. Ang mga bata ay sumakay sa kanilang sariling bisikleta habang si Yoshi ay pinananatili si Mitsu sa likod ng kanyang bisikleta. Sa kalagitnaan ay kailangan nilang bumili ng inuming tubig, ngunit ang lahat ng mga grocery ay nagtaas ng presyo. Si Mitsu ay nakikipagtawaran at nakakakuha ng ilang mababang presyo. Huminto sila sa isang lugar upang magpahinga at kumain para sa maghapon at agad na umalis pagkatapos. Sa wakas ay nakarating sila sa airport mula sa kung saan nila planong lumipad patungo sa Kagoshima kung saan nakatira ang ama ni Mitsu. Sinabihan sila na mayroon pa ring biyahe sa airport, ngunit sila ay nabigo nang makita ang tumpok ng mga tao na nagrereklamo sa mga opisyal. Lumalabas na kamakailan lang ay nakansela na ang mga biyahe at hindi muli mag-uumpisa hanggat walang kuryente. Dahil walang ibang mapupuntahan, nakarating ang pamilya sa malapit na hotel. Sinamantala ng may-ari ng hotel ang kanilang sitwasyon at siningil sila ng napakalaking presyo, ngunit hindi sila nagreklamo. Sa gabi ay iminumungkahi ni Yu na bumalik sila sa kanilang apartment, ngunit ayon kay Yoshi ay wala ng pagkain o tubig na natitira sa Tokyo kaya imposibleng mabuhay sila doon. Kaya kailangan nilang makarating sa Kagoshima sakay ng mga bisikleta. Kinabukasan, pumunta ang magkapatid sa isang bookstore at bumili ng mapa para mahanap ang lokasyon. Samantala, ipinagpalit ng kanilang mga magulang ang 2 bote ng alak para sa isang bisikleta at ilang pagkain, pagkatapos ay nagpatuloy ang pamilya sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay narating nila ang isang highway kung saan ilang manlalakbay na tulad nila ang pupunta sa nayon. Kinagabihan ay huminto sila sa isang kampo at nagpasya na manatili doon kasama ang mga kapwa manlalakbay. Nakita sila ng isang mag-asawa na umiinom ng tubig dahilan para ang mga ito ay humingi, ngunit nagpanggap ang pamilya na ito ang kanilang huling tubig. Sa sumunod na araw, nagpatuloy sila sa paglalakbay at napunta sa isang madilim na lagusan na puno ng mga bangkay, buti na lang at tinulungan sila ng mga matatandang babae na makatawid. 16 na araw na ngayon matapos mawala ang kuryente. Nasa tabing ilog ang pamilya nang maubos ang kanilang huling bote ng tubig. Nang walang ibang paraan, direktang ininom ni Yoshi ang tubig mula sa ilog. Pagkaalis nila sa tabing ilog, isang malakas na bagyo ang tumama sa lugar na yun dahilan upang iwanan ng pamilya ang kanilang mga bisikleta at gamit upang iligtas ang sarili sa malakas na ulan. Pagkatapos ng bagyo, bumalik sila sa kanilang mga bisikleta at nakita na ang isa sa kanilang mga gulong ay nawasak. Bukod dito ay sira na rin ang lahat ng kanilang mga gamit at pagkain. Di nagtagal ay nakarating sila sa isang kalapit na bayan, at ang mga bata ay naghanap ng pagkain at tubig. Samantala, naiwan sina Yoshi at Mitsu upang magpahinga. Natuwa sila nang makahanap ng tindahan, pero nakita nila na wala na ang lahat ng pagkain. Naghanap si Kenji ng gulong, pero ubos na rin ang mga ito. Nakahanap siya ng tubig ng baterya pero pwede din itong inumin dahil isa itong distilled water. Kumuha naman si Yu ng pagkain ng pusa saka bumalik sa kanilang mga magulang. Tinikman niya ang pagkain ng pusa sa unang pagkakataon at nalaman niyang nakakadiri ang lasa nito, ngunit kailangan nilang magtiis upang mabuhay. Inayos ni Kenji ang gulong gamit ang takip ng kanyang telepono, at muli silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nabuhay sila dahil sa tubig ng baterya at pagkain ng pusa sa loob ng 1 linggo bago makilala ang isang grupo ng mga camper sa ika-22 araw. Tinuruan sila ng mga ito ng tungkol sa mga damo sa gilid ng kalsada na maaaring makain.
Ang isa sa kanila ay kumuha ng larawan ng pamilya mula sa isang kamera at nangako na ipapadala ito sa kanila kapag bumalik na ang kuryente. Magkasama silang naglakbay ng ilang oras pagkatapos ay naghiwalay at pumunta sa kani-kanilang landas. Sa ika-43 araw, nakarating sila sa harap ng isang aquarium kung saan ang mga tao ay nanghuhuli ng isda at kinakain ang mga ito. Masayang pumunta ang pamilya sa pila dahil limitado na ang kanilang pagkain ngayon, ngunit nang sila na ay naibenta na ang lahat. Nakiusap si Yoshi sa lalaking nagbebenta ng isda na bigyan kahit ang mga bata lang, ngunit hindi siya nito pinansin. Ang bigong pamilya ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, ngunit hindi nagtagal ay nawalan din ng lakas dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig. Isang araw ay napadpad sila sa isang bukid kung saan kakainin na sana ni Yoshi ang isang insekto, ngunit maya-maya lang ay nakakita sila ng baboy sa malapit. Tuwang-tuwa ang pamilya nang mahuli ni Yoshi ang baboy ngunit nag-aatubili silang patayin ito kahit na nagugutom na. Sa oras na yun ay may lalaking lumapit sa kanila at hiniwa mismo ang hayop. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Tanaka at hiniling sa pamilya na tulungan siyang dalhin ang baboy sa kanyang tahanan. Pagdating doon ay pinakain niya ang pamilya, at dahil sa sobrang gutom nitong mga nakaraang araw ay nilamon nila ito ng buo. Sa sumunod na linggo ay nanatili sila sa tahanan ni Tanaka, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na ipagpatuloy muli ang kanilang paglalakbay papunta sa nayon. Makalipas ang 3 araw, napadpad sila sa isang ilog. Lumang na pala ang mapa na nabili nila kaya ngayon ay kailangan nilang tumawid sa ilog para makarating sa kanilang destinasyon. Gumawa sila ng bangka gamit ang piraso ng mga kahoy at nagawa nilang dalhin sina Mitsu at Yu sa kabilang dulo. Pagkatapos ay bumalik sina Yoshi at Kenji para kunin ang mga bisikleta. Gayunpaman sa sandaling yun ay nagsimulang umulan, at ang tubig ay umaagos ng mas mabilis na naging dahilan upang maanod si Yoshi. Sinubukan ni Kenji ang kanyang makakaya upang iligtas ang kanyang ama ngunit natagpuan lamang ang kanyang peking buhok sa tubig. Ang pamilya ay nakaupo sa tabi ng ilog na umiiyak, dahil hindi nila alam na kalbo pala si Yoshi. Ay mali, sila pala ay umiiyak dahil nagluluksa sa pagkamatay ni Yoshi. Sumunod ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad. Ang tatlo ay umabot sa ika-74 na araw dahil sa mga pagkain na galing kay Tanaka. Naglalakad sila sa riles ng tren nang biglang inatake ng ilang aso si Mitsu, dahilan para mahulog siya sa gilid ng kalsada. Ang mga bata ay tumakbo upang iligtas ang kanilang ina, at nakita na lamang na nabali ang binti nito. Ibinalik nila siya sa riles ngunit inatake muli ng mga aso. Maya-maya lang ay narinig nila ang tunog ng isang tren, at laking gulat ng pamilya nang huminto ang tren para pasakayin sila. Dahil ito ay tumatakbo gamit ang uling, ang tren ay gumagana pa rin. Ang mga tao sa loob ay nilinis ang mga sugat ni Mitsu at tinulungan ang pamilya. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang katawan ni Yoshi na naanod sa tabi ng ilog. Sa kabutihang palad ay ligtas siya at nakarating sa isang malapit na track. Sa sandaling yun ay dumaan ang tren na sakay ang kanyang pamilya, gumamit si Yoshi ng smoke torch para makuha ang atensyon ng mga tao. Sa wakas ay huminto ang tren, at masayang nagsama-sama ang pamilya. Dinala sila ng tren sa kanilang destinasyon, at doon ay nakita nila ang ama ni Mitsu pagkatapos ng ilang taon at nagsimulang manirahan kasama niya. 2 taon at 126 na araw ang lumipas matapos mawala ang kuryente, at ang pamilya Suzuki ay nakatira na sa magandang nayon ng Kagoshima. Masaya silang namumuhay sa pangingisda at nananahi ng sarili nilang damit. Isang araw ay nagising si Yoshi nang tumunog ang alarm, at ang buong nayon ay nagising sa pagbabalik ng kuryente. Nagsimulang gumana ang mga ilaw, at nagsimula ring magring ang mga telepono. Ang lahat ay nagulat, ngunit walang nakakaalam kung paano bumalik ang kuryente. Makalipas ang ilang linggo ay bumalik na ang pamilya sa dati nilang buhay sa Tokyo. Sinabi sa balita na ang 2.5 taon na pagkawala ng kuryente ay dahil sa isang solar flare mula sa araw. Ang ilan ay naniniwala na ito ay kagagawa ng isang teroristang organisasyon, ngunit ang dahilan ay hindi pa rin nakumpirma. Nagtatapos ang pelikula nang makatanggap ang pamilya ng isang larawan na kinuna ng isang estranghero habang sila ay naglalakbay. Ang pagkawala ng kuryente ay nagturo sa mga tao na pahalagahan ang mga maliliit na bagay sa buhay na madalas nilang hindi pinapansin. Tulad ng pamilyang Suzuki na walang pakialam sa isa't isa noon, ngayon ay mas minahal nila ang isa't isa dahil sa hirap na kanilang naranasan. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito.
Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!